Alam mo, minsan naniniwala na ako, tama yung sinasabi ng mga kritiko ng gobyerno. Opo. Yung mga, yung mga nagdidepensa sa gobyerno. Bakit po? Napaka-choosy natin. Oo. Pero mo, binigyan na nga kayo ng 20 pesos na bigas. Ayun Gusto niyo nyo pa. pa yung pwedeng kainin? Anyway, speaking of ranking, Opo. kasamang Jubes. Yes po. Ito yung latest na survey. Nang Survey. Alam mo, survey. sorbe. Survey, yung gang... Sorbete. Oo, Ay, hindi. Yung magtanong sa'yo kung sinong ibubuto mo. Ay, oo, sige nga. Surbe. Maganda yan, maganda yan. Sige po, sige po. Yan, ito. Sabi ng Okta, ito namang Okta, okay naman ito eh. Paminsan-minsan. Alay, mga politiko yan, sigurado. Oo. Yung with 4 days to go, yung mga mananalo sa Senado, 8 administrasyon, okay, 2 oposisyon at 2 independyente. Abo? Yan, okay. At palagay ko totoo ito. Ako naniniwala. Oo, mamaya i-analyze natin kung bakit. Okay. Ito yung mga most likely, ibig sabihin, halos sigurado na. Okay. Hindi na, wala namang sigurado sa mundo, di ba? Malay mo, yung isa rito, number 1, number 2, number 3, biglang may lumabas na sex video. Diba? Diba, Monsignor? May lumabas na video na sumisinghot ng kokaina. Skandalo yun. O, halimbawa, mamatay. Wag naman. Wag naman Oo, sana. hindi, siyempre, hindi naman nanalo yun. Kasi pagkapatay ka, hindi ka na makakapanumpa ng katungkulan. Ay, sigurado yan. Oo. Pero kasi nakahiga ka na lang doon pagpatay ka. Ala si attorney eh. Anyway. Okay. Yan, eto. 8 daw sa alyansa. Ang independyente ay si Ben Tulfo. Or either, so kasi 2 independyente, Opo. either si Willie Revillame o si Bam Aquino. Yan. 2 yan. Opo. Pare, okay. Si Senator Bongo, sigurado na. Si Congressman Erwin Tulfo, yan, sigurado na rin. Sigurado 1 and 3 na. yan eh. Okay. Tito Soto, yan, sigurado na rin daw. Senator De La Rosa, yan. Sigurado Senator na rin. Cayetano. Senator Bong Revilla, Budots. Oo. Abby Binay, Mayor ng Makati. Si Lito Lapid at si Ping Lacson. Yan. Ayos. Ang pinagtatalunan itong si Ping Lacson nandoon, si Cabil Villar. Opo. Yan, si Revillame, si Manny Pacquiao, yun ang mga nag-aagawan. Opo. Nagsisiksikan dun sa mga last 2 places. Si Senator Amy Marcos at si dating mayor din na Benhar Abalos ay number 10 to 20. So, sila nagsisiksikan doon sa last 4 slots. Ayan. Dami nila. Yan. Ang pinakamataas na rango bukod kay Bongo at kay Senator De La Rosa na nasa oposisyon, hindi independent na oposisyon, ay si Congressman Dan Marcoleta. Yan. Yes. 11 to 20. Yan. So, maganda pag-asa ni Congressman Marcoleta. Medyo tataas pa yan pag tumagal. So, yun ang analysis nila na si Marcoleta ang biggest gainer. Ang pinakamaraming nadagdag. Opo. Hindi lamang sa buhok, sa mga boto, sa ranking. Wala. Kala ko kung ano yung biggest gainer, baka nagpalit eh. sa boto. Opo. Tama. Sige. Ito ay sa kabila ng kanyang pagtanggi sa hair follicle test. Ang balita ko, nagpa-testing na rin daw. Ayun. Ang analysis ay positive. Positive na sa nagpa-check. polyester. Polyester at saka nylon. Yung pinibiro lang naman natin si Congressman Dan, pero yan suportado natin yan. Okay. So, alam nyo, ito ang akin. Para sa akin, hindi dahil sa administrasyon mananalo yung mga sinasabing alyansa. Opo. Kasi ang kinuha ng alyansa, ang timano, winnable na. Di ba? Ito, tingnan natin
Nakakasiguro na. Yun ang kinuha ng alyansa. Opo. Katulad ni Tito Soto, never naman na natalo si Tito Soto. Di ba? Opo. Si Ben Tulfo, independent yan, hindi naman nila nakuha. Si Pia Cayetano, never natalo si Pia Cayetano. Opo. Si Senator Bong ba natalo? Hindi never. pa. Gobernador natalo siya. Opo. Pero senador, hindi siya natatalo. Si Lito Lapid ba natalo na? Hindi pa. Hindi pa, yan. Yung mga siguradong panalo ang kinuha kasi ng alyansa. Hindi dahil po ang mga tao ay gusto. Etong sinasabi nilang referendum sa administrasyon na kapag nanalo daw ang mga kandidato ng alyansa na sinusuportahan ng administrasyon, ito ay dahil ang mga tao ay gusto sa administrasyon. Hindi po. Administrasyon tong mga to, oposisyon to, mananalo ito Individually, no? Individually. Kinuha lang ng alyansa yung mga talagang halos Winnable. siguradong panalo na. Ito mga halos siguradong panalo na naman, para masigurong panalo sila. Opo. Siyempre, mas maganda kung ikaw ay nasa administrasyon. Diba? Siyempre. Kasi yung makinarya, yung pondo, yung Marami. suporta, marami. Opo. Ibig sabihin, yung mga ibang nandito, hindi natin sasabihin kung sino, mga oportunista. Diba? Dati, sumasakay lang kung sinong nasa poder. Katulad ng isa dyan, diba? Dati, na kay Duterte. Biglang bumaliktad kasi magre-re-eleksyon. Wala na si Duterte sa poder. Yan. Ang napala niya, wala siya sa winning circle. Madyayo. Parang ako rin yun. Kasi kung sino manalo, dun ako Diba? Ang layo ng ng agwat niya sa winning circle, parang layo ng Tugegaraw sa Tagaytay. Ganun kalayo. Alam niyo na. Pero wag silang tatabi doon sa gumuguhong lupa. Baka matabunan sila doon. Mabigat. Delikado. Eto pa, kung talagang ang administrasyon ay malakas ang hatak. Sabay pa tayo, no? Yes. Hindi batak, ha? Hatak. Hatak. Sabihin mo na naman, ha? Malinaw yung Tagalog, Hindi batak, ha? Hatak. Hindi batak. Hindi malakas ang batak. Malakas ang hatak. Okay. Di sana yung mga oposisyon wala sa number 1, number 4 na biglang tumaas. Nagmula lang nung illegal na dinakip si Pangulong Duterte. Bakit may sympathy, di ba? At kung malakas ang hatak ng administrasyon, bakit, di ba, inendorso nila si Senator Pangilinan, di ba? Sinusuportahan nila si Bam Aquino, indirectly, si Chis Escudero, di ba, sinasuportahan si Bam Aquino. Di ba, considered part of the administration siya. So dapat mas mataas ang ranking, di ba? Kung talagang malakas yan, halos lahat panalo, ba't pinakasingit pang dalawa? Ibig sabihin, ang mga mananalo ngayon, yung talagang anti-mano, malakas na. Katulad ni Bongo, na nanalo na dati, at si Bato de la Rosa, na nanalo na dati. Lahat naman itong mga sinasabi nilang alyansa, kay hindi, karamihan dito sa mga nasa winning circle, mga comebacking. Diba? Return of the comeback to Parang si Ma'am Juday. Comebacking. Return of the comeback. Return of the Juday. At hindi lang yan, God willing yan. Naman. Kaya hindi mo pwedeng sabihin ito ay referendum. Kasi, kung malakas ang hatak, sino bang very visible noong antimano na cabinet member? Di ba si Abalos? Ba't parang nangangamoting yata? Hirap na hirap. Kailangan hatakin pa rin. May 4 na days pa ibig sabihin, bakit naghihingalo yung kanyang kandidatura? Kung talagang malakas ang hatak, di ba? Di ba? Yan. Bakit nakakasingit? Bakit biggest gainer si Marcoleta kung malakas ang hatak nila? Ibig sabihin, na-erode na. Kaya lang talaga, ang advantages ng incumbency ay yung makinarya. Kasi, aminin nyo o hindi, nagagamit ang mga resources ng gobyerno. At hindi lang yan, in fairness to the present administration, hindi lang naman itong administrasyon na to. Lahat naman ng administrasyon, admit it or not, kung sino man
poder, ginagamit talaga. Ginagamit. Ayan ang tinatawag na advantages of incumbency. Ginagamit talaga. Double right. Halimbawa, pupunta si Pangulong Marcos, ipoproklama sila. O hindi ba iyan ang pagpunta ni President Marcos doon? Since lahat ng lakad ng presidente official visit, Yes. wala siyang gastos. Opo. Pagdating niya roon, may mga tao na. Opo. Di ba? Iko-cover siya ng media dahil presidente siya. Yes. Oh, di ba? Yun ang mga advantages of incumbency. Ayun. Meron niyang Philippine News Agency. Correct. Merong PTV4 Matik na pwede na yun, matik. islant yung coverage in favor of government candidates. Di Yes. ba? Oh, Opo. marami talaga. Meron pang akap. Meron pang ayuda. Marami na nagagamit infrastruktura yung bago magkaroon ng election ban. Siyempre, yung mga bulwarte ng mga kandidato nila nagagamit yung mga public works, yung mga proyekto para mangampanya. Di ba? Yun talaga ang advantage, exposure. Kasi halimbawa, cabinet member ka, katulad ni Abalos. O, wala ka nang ginawa kundi magpa-cute sa TV. O, kahit kung ano-anong sinasabi mo. O, di ba? Yan ang mga sinasabi kong advantages of incumbency. Pero, I'm sure many will agree with me na itong sina Erwin Tulfo. Yan. Si Tito Soto, si Ping Lacson. Di ba? O, kahit yan ay wala sa administrasyon, kahit nasa oposisyon yan, Hahatak pa rin yan. mananalo yan. Ayun. Mananalo yan. Sigurado yan. Pero magagalit daw si Miriam Defensor, sir. Paano siya magagalit? Patay na siya. Kasi, hindi, sabing ganun yung mga corrupt politicians daw, kapag ang susuporta ay mga educated voters, yun daw ang Kaya mangyayari. nga natatawa ako sa sinasabi ng Malacanang, huwag daw ibenta ng mga taong bayan ang dignidad nila. Huwag daw padadala doon sa mga keyboard warriors na sinasabi. Oh. Na hindi naman malaman kung totoo o hindi. Teka muna, ang kapal ng mukha ng Malacanang magsabi huwag kang magbenta ng yung dignidad. Sino ba nagpauso sa ayuda? Hindi ba sila? Sino bang nagpauso sa akap? Sino bang nagpapabaha ng kwarta? Hindi ba mga kandidato nila? Oo. Sino bang nag-divert ng pondo sa infrastruktura, sa health, sa military para ipamigay sa mga tao? Hindi ba sila? O bago sasabihin nila, don't sell your dignity. Kapal nyo, no? Ha? Gaslighting kayo. Kami pa ngayon na nagsesell ng dignity. Kayo bumibili ng dignidad eh. Tumigil na kayo. Hindi na mabebenta yan. Parang mga 20 pesos na bigas yan. Hindi na mabebenta yung pinagsasabi nyo. Sayang yung bigas na yun, Anyway, huli na to bago tayo mag-break. Alam mo, minsan naniniwala na ako, tama yung sinasabi ng mga kritiko ng gobyerno. Opo. Yung mga, yung mga nagdidepensa sa gobyerno. Bakit po? Napaka-choosy natin. Oo. Pero mo, binigyan na nga kayo ng 20 pesos na bigas. Ayaw Gusto niyo nyo pa. pa yung pwedeng kainin?